ano yung nakukuha ng mga businesses natin pag nagiging compliant sila sa pag-grant ng mga senior citizen discounts or privileges pati na rin sa mga PWD. Meron kasing tax, may babawasan sa tax nila. Hindi yung tax refund, hindi sila bibigyan ng pera ng gobyerno dun sa binawas nilang Tax discount. credit. Hindi, Bawas lang dun sa ipa-file. oo, mababawasan. Magandang araw mga consumer at kanegosyo. Ako po si Zaira Monteclaro at welcome sa Buhay Isla Podcast, ang programang pangnegosyo, consumer at iba pa. Ako naman po si Patricia Sotomayor at ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry ni Maroc. Sa bawat isla ng Mimaropa may kwento kang maririnig at makikita. Tara na tuklasin ang buhay sa isla. So, ayan! Zay, yung pag-uusapan natin ngayon, talagang alam na alam ko kung sino yung number 1 na makikinig dito. Wow, sino naman yan, Te? Siyempre yung papa ko. Kasi yung mga tema ng tanong niya talaga sa akin, patungkol dun sa next topic natin for this episode. So yung mga special privileges para sa mga senior citizens and PWD. So makakasama natin para mas mapag-usapan pa natin to si Attorney Mark Texon ng DTI ni Marama. So welcome sa Buhay Isla Podcast, Attorney Mark. Hello, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa ating listeners and viewers. Okay? Okay, start na tayo. Go! So Zaya, para medyo... Bilang excited ka na sa topic natin, ate, ano ba yung mostly tinatanong or issue ni papa mo tungkol dun sa mga privilege nila bilang senior. So yung unang tinanong niya talaga, officially senior citizen na siya, no? Limited lang ba yung privilege niya doon sa mga discounts pagkakain siya sa mga restaurant? Yun lang ba talaga Attorney Mark yung privilege na sa senior citizen? Okay. Basically, ang mga senior citizen natin ay maraming karapatan o pribilehiyo sa batas na Pinas. Isa dito ay ang discount sa restaurants na nasabi So kanina. check yun. Oo, tama yun. Pati sa sine. 20% yan, ha? 20% plus VAT exemption. So kung sa 20% may VAT exemption. Exactly. Lahat yun. Yung sa sine. Sa sine. Oo. Tama yan. Kasama yung 20% and VAT exemption. Aside from that, kasama rin dito ang discount sa medical professional fees ng mga attending physicians. So, At yung mga gamot po, kasama din. exactly. Kasama rin yung gamot. 20% din ba siya? Yes. Pag titignan nyo, previously, historically, ang mandate before is dapat may booklet para makapag-avail ka ng discount. Ngayon, under sa DOH Administrative Order 2024-0017, sabi ni Secretary Herbosa na no need na for booklet. So, pwede silang, exactly, na-issue to noong December 23, 2024. So, ngayon, dahil meron ng ganyang department order, ang DOH, mas pinadali niya sa ang pag-access ng discount sa mga senior citizens. Same din ba yun? Pati sa PWD? Same lang ba sila na nakukuha ng privilege? Hindi, kasi yung sa DOH na yun, it is solely for senior citizens. Yung kailangan, ay no need for the booklets. But for the PWDs, kasi considering wala nga in-issue si DOH, then kailangan pa rin ng booklet. So, depende pa rin pala siya. Kasi di ba meron tayong parang yung mother na batas natin. Pero merong mga orders or circular na pinapalabas ang mga iba't ibang government agencies na specific na for senior citizens, specific for PWD. Tama. Kasi pag titignan mo dun sa Expanded Senior Citizens Act, tsaka dun sa Persons with Disability Act, sa Expanded Senior Citizens Act, ang pwedeng i-present na ID is, of course, the Senior Citizens ID issued by the locality kung saan sila apply. Usually sa sa senior citizen, sa may LGU, sa office nila doon. Now, pag sa
PWD naman, sa PDAO kinukuha. Anyway, ang ID na pwedeng i-present pag SC is yung SC card, any Any ID na any ID, or yung para makita yung age nila. exactly. Unlike pagka PWD, kailangan PWD. Kasi hindi naman malalaman na may disability ka kung hindi Kung mo wala ka present nung- yung PWD. Saka hindi siguro siya din basta-basta binibigay siya. Exactly. So, CP daw, ina-assess niya kung talagang meron kang disability. O, kasi prone din siya. Kasi di ba, ano yan nabalita yan yung madaming fake na IDs, PWD IDs. Yes. May way ba parang ano yun, ma-verify kung legit yung mga ID na pinapresent? Kasi baka naaano din na-abuse ba yung gamit ng mga privileges nila? Well, bago kasi ma-issue yung ID, sinecheck talaga ni Persons Disability Affairs Office. Now, hindi natin alam kung Kung meron silang way para... oo. Kasi, just a disclaimer po sa ating viewers and listeners ay kami po ay from TTI. So, we cannot speak on behalf of the PDAO kung paano nila bine-verify o sinasala yung mga nag-apply for PWDI. Pero definitely, sinasala nila at ina-evaluate talaga. Of course. So aside dun, attorney, dun sa food, sa yun, mga recreational, mga sine, gano'n, and then sa gamot, ano pa, yung iba? Saan pa nag-a-apply yung privileges? Sa Zumba. Naturo ka Joke lang. lang. Oo. So, Teka lang kayo ba sumasakay kayo ng jeep? Walang jeep sa Mindoro. Bus. Ayan, PUVs. oo. So, it also applies sa mga PUVs natin. Kasama lagi yan. Tapos, aside from that, meron silang libreng mga bakuna sa mga influenza. Mm-mm. So, free yun. Pwede silang kumuha sa locality nila Mm-mm. ng mga vaccines. Oh, ang dami pala talagang privileges. Akala ko yung sine, ano lang siya, depende lang siya kung sino yung LGU na meron siyang Okay. So, MOU. ito yung medyo misconception sa ating mga viewers at listeners. Baka akala nyo po, minsan libre o kaya So, di ba meron po attorney na naka-designate na araw Sa para mas sa mga libre siya. senior. So, usually kasi, ang LGU, nagpapasa ng ordinance yan, local ordinance. Pwedeng itapat nila ang free sine sa mga senior citizens natin ay Monday. Mhm. Yung iba naman, full week. So, basically, they have the liberty. Pero hindi lahat ng LGU. Exactly. So, yan ang misconception. Akala nila, pag naging senior citizen na ako, pwede Libre na ako sa sine. Yun. Discounted. Oo. Well, Discounted ang siya. hindi mawawala ay ang discount. Ayun, so yan ang hindi yun. mawawala. Hindi mawawala yung discount. Pero hindi lahat libre. Okay. Kaya ikaw, ang pipiliin mo ay 20%. Yung 50%, syempre, na-exempt na ako mag-senior citizen. So, meron ba tayo, Attorney Mark, na mga na-encounter ng mga complaints sa office, na-receive na complaint, na hindi sila nabigyan, na hindi na-grant yung privilege nila as senior? Actually, marami ng beses. And ang usual na example natin dyan is yung sa restaurant. So, kasi di ba karamihan ngayon, almost every month merong mga promo, di ba? Na family promo, ganyan. So, ang na-encounter kong problema is ini-insist nila na aside from the senior citizen card na meron sila, gusto rin nilang makuha yung promo. So, babalik tayo sa sinabi ko kanina na dapat magbili lang si consumer. It's either yung sales promo o yung senior citizen card. Pero usually kasi naka-apply na. Kaya hindi na talaga tinatanggap yung senior citizen. Kasi nga, pinamura na yung presyo. So, paano naman, Attorney Mark, yung, halimbawa yung tatay ko, excited siya, gamitin yung privilege niya, sinama niya ang buong pamilya. At pagbayad niya, ini-insist niya na 20% dun sa total bill. Total bill na kinain ng buong pamilya. Ganun ba siya? Well, pwede naman yan kung lahat kayo senior citizen. Pero syempre, it only applies dun sa senior citizens. So, kung ano lang yung meal na Oo. kinain niya. Ang tawag dyan, proportionate share ni senior citizen, ni father mo.
So, babalik tayo. Ito ay yung 20% plus VAT exemption. So, yun lang yung pwedeng makaltas dun sa total bill. Pero ang practice talaga dapat dito is papakita yung wala pang discount. Then after that, papakita na yung discounted na bill para magpakita na merong 20% discount plus VAT exemption. So, ganun ang practice ng mga So business. actually, professional. dun sa na-mention mo kanina, Attorney Mark, may naalala ko, may nagpunta dati sa office na parang, kasi group of senior citizens sila. So, 4 sila na senior citizens. Mga nagsusumba ba yan? Mga nagsusumba sila. Ang Tingin sa akin, Zumba. At ayaw ibigay yung discount dun sa total bill. Parang siya lang. Kasi siya lang daw yung magbabayad ng bill. So, siya lang. Pero senior citizens din yung Silang kasama niya. So, under sa ating batas, as long as kumain ka, part ka nung hindi naman tinitignan kung sino yung nagbayad eh. Sino yung kumain? Sino yung nag-consume? Di ba ang nag-consume yung 4? Diba? So, kailangan ba lahat silang Lahat. pa rin? Lahat. Meron pa rin Yung silang 4 na meal na yun, dapat Meron. discounted. Kaya ang masasaya yung mga tita ko pag magkakape sila eh. Lahat labasan eh. Okay. Pero isa lang magbabayad. Pero lahat yun, mababawasan ng 20% plus VAT exemption per senior citizen. And at the same time, di ba sinasabi na natin yung sa senior citizen, meron pa silang isang privilege. Ito yung gamit na gamit ng nanay ko. At saka ng tatay ko, yung express lane. Yan. So, dahil may express lane, pwede na silang mauna sa pila as long as or pwedeng pangalawa, pangatlo, basta may naunang S. So, dapat ganun. Ang business establishment, lalo na mga restaurants, usually, restaurants naman to, kaya mga groceries, so meron designated for express na. Ano yun, talagang kailangan mag-comply sila na dapat may express lane talaga para sa mga... Oo. Nakalagay yan, express seat provided ng ating batas sa expanded. Kasi minsan may nakikita ko pag may mga sumisingit, parang may mga masasamang mata na hindi naman to. So, parang naman doon, halimbawa, yung express lane, ang dami nang nakapilang senior citizen. So, gusto ko naman, dito naman ako sumingit sa kabila. Kasi senior citizen naman ako eh. Pwede pa rin ba yun? Or doon lang talaga sila sa designated? Kung babalik sila dun sa usual na lane, dun sa regular lane, pwede naman wala namang Priority pa rin sila daw. Hindi. Kasi meron lang, Talaga oo, sila doon lang sa sa express lane. Pero syempre, at the end of the day, si business establishment ay may own volition na pwede lang pagbigyan yung matatanda Kahit wala sila. Oo, na mauna sa pila. And it also applies sa mga PWDs natin. Doon naman kanina, Attorney Mark, doon sa kanina, yung napag-usapan kasi natin, yung kumain sa restaurant. So, paano naman yung mga bumibili ng basic needs na, like for example, sa bigas, kabal-kabal naman yung binili niya. Tapos, dahil siya yung bumili, so pinapa-discount pa niya sa ano. Pero, di ba, Hindi naman consumption niya lang yun. hindi naman siya for consumption. So, paano naman yung ginagawa namin doon? Babalik tayo dun sa proportionate share. Pero kasi at the end of the day, Paano mo mapoprosh? proportionate share nga yun, di ba? Magbigay ka ng figures, ilang ka bang bigas? 25 kilos. 25 kilos. Oo. 50 kilos. 50 50 kilos. Hindi. Bibili niya sa week na to. Mm, Tapos, pagpaligin natin, grinand na lang nung business establishment. Tapos, sa following week, bili na naman siya ng gano'n. Kaya naglagay si JMC circular ng cap, which is 125 pesos, para hindi ma-abuse. O kahit sabihin mo ng sobrang dami mong binili, at the end of the day, ang makukuha mo lang, at the end of the week pala rather, is yung 125 na ceiling. So yun lang ang pwede mo ma-discount. So outside from that, kung gusto mo pang humingi, ay hindi na po pwede. So, meron namang karapatan ng mga business establishments. Okay. Na mag-decline. Exactly. Okay. Dami na natin napulot. Parang, hindi ko alam kung na-excite na ba ako mag-senior ate. Parang, Okay lang yan. bakit? Bakit okay? Okay lang yan. Para makapag-abis ka talaga. Ililibre ka daw.
Di ba ang laki rin ng discount, di ba? Oh, 20% discount plus VAT exemption. Ang laki Ilan naman ang ng VAT talaga. exemption? Ilang percentage? Attorney naman, bakit naman tayo may pa? Dito may 12% ang VAT. Di ang laki, di ba? So, ang laki nang nababawas sa Pero ano ba consume yun, ng- Attorney Mark? Sa, ng sa, SEs. sa lahat, like, food service, yung DNTC, yung medicine, may 20% pa talaga sila. Or iba-iba din naman sila. Like sa DNTC na. Oh, yan, 5%. 5%. So, the rest ng sinabi ko, 20% plus VAT exemption. Kahit sa, di ba, pag may mga PUB fairs, nakalagay din naman kung magkano. Ang ano pa magkano ba ang jeep ngayon? Bahid sa jeep. Registration. Wala bang jeep sign? Dito kasi sa Metro Manila, 13 pesos ang regular fare. Pero, ang for senior citizens, PWDs, 10 pesos na lang. So, Marketing ko. malaki yun. Oo, Oo, may tulong din talaga sa mga senior citizen natin. So, paano naman, Attorney Mark, kung ang bibilhan ko sa Rizal Store, dahil the senior citizen ako, tapos ang bibilhan ko, Nag-a-apply sa ba Rizal no? Sa mga sali. Wait, let me check. Wait, so, ang pagsari-sari store, exempted na sila. So, kasama na dito yung mga kooperatiba. Kasi, the reason why in-exempt sila ng batas is, syempre hindi na sila makakasurvive on its own. Kung pati yan, babawasan mo ng VAT sa Wala kanilang nang kikitain. discount, di ba? Oo. So, binigyan naman sila ng exemption ng batas natin. Given that, no, attorney, ano ba yung naaano nila? Ano yung nakukuha ng mga businesses natin pag nagiging compliant sila sa sa pag-grant ng mga senior citizen discounts or privileges or pati na rin sa mga PWD. Ano yung benefit para sa kanila nun kung yun nga, na grant nila yung 20% na yun? Ang tingin ko altruistic aid. O kaya yung magiging good Samaritan. Hindi, ang totoo talaga. Hindi ko alam. Di ba nakakataba ng puso? Kasi naman ina-altruistic tayo ng attorney eh. So, syempre, aside sa nakagaan ng loob, nakakatulong ka sa mga senior citizens natin sa PWDs. Meron kasing tax, may babawasan sa tax nila. Okay. Pero hindi yung tax refund, hindi sila bibigyan ng pera ng gobyerno dun sa binawas nilang Tax discount. credit. Hindi, Bawas lang dun sa ipa-file. oo, mababawasan. Tax deduction. Dun sa i-remit nila. Tax Sa- deduction. Oo, tax deduction. Yun yung, di ba, kunyari, 100,000 yung ibibigay nila. Dahil meron mga nag-avail ng services or goods nila, mababawasan kung ano yung nabawas dun sa then yun lang yung ibibigay nila sa BIR. Siguro yung ibang establishments natin, medyo hindi din nila alam yan. May benefit naman pala kasi minsan nakala nila kawalan na yun or bawas na yun sa kita nila. So meron din naman palang benefit yung pag-grant nila ng mga special privileges sa ating senior citizens sa people. Okay, babalikan natin yan at itutuloy natin ang ating kwentuhan later on. At sasagot muna tayo ng isa sa mga madalas na tanong ng ating consumer. Ano nga ba ang sakop ng sales permit ng DTI? Sagot ka ni Ate Ruby sa ating special segment na #RubyReads. Hello mga kanegosyo at consumer! Narito tayo ngayon upang magbasa ng katanungan mula kay Aling Obang para sa #RubyReads. Teka muna! Ano kaya ang sakop ng sales promo permit ng DTI? Ang sakop ng sales promo permit ng DTI ay kung ang isang activity ay nagpo-promote ng brand, produkto o serbisyo na nagpapataas ng kanilang benta. Tandaan, DTI at Department of Health o DOH lamang ang nagbibigay ng sales promo permit dito sa Pilipinas. So, Attorney Mark, balikan ko lang yun na pag-usapan natin kanina, di ba? Pag-usapan natin yung mga discount sa food, sa gamot. Kasi sa amin, medyo tumataas na talaga yung rate ng utilities mo. Medyo ba? Talagang tumataas. Napapaiyak na lang talaga ako. So, yun. Kasama pa sa discount na pwedeng ma-avail ng mga senior citizen and PWD yung sa kuryente and tubig. Well, pagka senior citizen, makaka-avail sila ng 5% discount sa water and electric utilities nila. Pero may requirement yan. Kailangan it is under their name para mabawasan ng 5% discount. But with regard to the PWDs, wala po tayong discount na 5%. Hindi pa rin. Oo. So, solely lang siya for the senior citizens. How
about attorney, pag mga naman, online shopping, Mm. pwede pa rin bang maka-avail ng discount kahit through online sila namimili? Well, babalik tayo dun sa services tsaka goods na merong 20% plus VAT exemption. Usually sa restaurants yun, di ba? Ang mga restaurants ngayon, kadalasan meron na silang online app, di ba? Oo. Doon tayo nag-order. So, pagka ganun, kailangan natin i-upload yung picture ng senior citizen card natin or PWD card. Yung iba naman, through call, sabihin mo yung number ng ID mo para ma-verify nila kung meron ka talagang senior citizen or PWD card. So, ang may limitation lang pala yun sa mga goods and services na nabanggit natin kanina, it doesn't apply to all. Ngayon, mag-shopping ka ng gusto mong damit. Hindi naman pwede yun. Bibili ka. Oo. So, ano lang, yung mga typical, like bibili ka ng food sa resto, pwede rin yan sa BNPC. Pero, may online, na ngayon, booklet. So, doon nilalagay. Oo. Pero para lang yan sa mga online transactions, yung online booklet. Mm. Or, paano ba yun? Pwede ba na pupunta ako sa grocery? Yung online na lalaki lang yung online, lalaki. ano? Paano ba siya? Ang hard and fast rule kasi dyan talaga. Pagka physical store, it should be the Yung actual booklet. Pero with regards sa online, kasi wala namang way, kundi through online lang din, di online din yung booklet. So since sabi nga kanina may limit pag BNPC, so yung kagaya ng sinabi ni Zai, tumataas yung kuryente. So paano kung nakapangalan si senior citizen tapos sobrang laki yung bill niya. So walang limit yan, walang cap yan kung magkano yung discount. Wala. As long as nakapangalan sa senior citizen, entitled siya sa 5%. Oo. Kasi hindi naman na mababalidate eh. Siguro ang assumption ko dito, na wala namang way para malaman kung sino yung gumamit ng electricity, di ba? Kung si senior citizen do, o yung anak niya, or yung mga nakatira sa bahay. So as long as nakapangalan, automatic na entitled siya sa 5%. Pero ang alam ko kailangan it should be paid sa actual na opisina at saka magbabayad para Kasi ma-entitled meron na ka rin ng sa atin ng 5%. may digital payment, Yung pwedeng doon magbayad. So, kailangan Kailangan doon sa talaga. office. Para mapakita yung ID, ganun ba yun? O para ma-verify na talagang siguro yun yung way nila para ma-verify na si senior citizen talaga yung nakapangalan tong yung bahay na to. Sila yung nag-consume sa bahay. Kaya mas maganda siguro talaga na ang ginagawa ng mga local water districts natin is magbayad. Pinagbabayad nila si senior citizen sa mismong office nila. So, sobrang dami pala talaga, hindi lang, kasi kanina, ang tanong ko lang, yun lang ba talaga yung Sa restaurant restaurant lang? So, merong medicine, BNPC, pati yung mga utilities natin. So, for sure yan, Attorney Mark. Wait, pero, may nakalimutan ka. may nakalimutan ka. Yung sinabi ko rin na. Zumba. Zumba. Okay. Okay, 2 or 3. Para isang buto. So, Ayan, so for sure naman, Attorney Mark, hindi lahat 100% nag-grant. Meron tayong hindi pinagbibigyan. So, syempre, pumupunta sila sa DTI or sa kung ano mang office, government office na concern para magreklamo, maghain ng kanilang complaint. So, sa atin, dahil meron tayong mga natatanggap na complaints ngayon, paano naman hinahandle ng DTI? Yung mga complaints na natatanggap natin. okay. Sa mga listeners at viewers natin, gusto ko lang po i-emphasize na ang jurisdiction ng DTI ay limited lang. Okay? Especially sa BNPC po talaga, sa Basic Necessities and Prime Commodities. Ang usually po na nag-handle ng mga complaints nito ay ang OSCA or PIDAW. Okay? So, para sa Attorney Mark, sa kaalaman ano yung OSCA? Okay. So, in every locality kasi, meron Office of the Senior Citizens Affairs and Persons with Disabilities Affairs Office. So, dun sa offices na yon, dun sila pwedeng mag-file ng complaint, Lahat ng mag-communicate. LGU meron din. Yes, okay. Kasi at the same time kasi, si TTI pala, di ba, nabanggit na siguro to sa mga previous episodes, no? Na ang DTI ay may no wrong door policy.
So dahil may no wrong door policy ang DTI, we endorse these matters sa respective office na may jurisdiction talaga, which is si PIDAW or si OSCA, as the case may be. So, yun yung nagiging action ng DTI, Attorney Mark, Mm. sa mga nare-receive natin complaints for senior citizens, from senior citizens. Well, kung kaya naman natin i-interpret, usually kasi questions lang naman na it arise dun sa sinasabi ko kanina na kung merong sales promo, tapos may another discount siya as senior citizen or PWD, syempre, ang sabi nga ng batas, no double discount. So, dapat, ang masusunod lang ay yung sales promo or yung So, PWD or SC pinagpapaliwan natin discount. din natin. Yes po. Nire-declare. Oo. Yung within our, ano lang within our jurisdiction at saka, of course, meron kasing mga provisions saka JMC, mga administrative order na can be found online na issued by the mismong office like PIDAW ng OSCA. Meron din po pala tayong pang nationwide yung National Commission on Senior Citizens Affairs, meron din yung for nationwide na pang PWD. So, ganon. Pwede natin, doon tayo humingi ng interpretation o kaya pwede tayong mag-file ng complaint. So, attorney, dagdag ko lang, sorry ngayon lang nagana sa akin. Kasi meron tayo, syempre, mga senior citizen na talagang sabay pa rin sa uso, sa pag-advance ng technology, ganyan. Kasama ba yon sa discount? Yung pag-avail nila ng mga gadgets? Gadgets, okay. Well, pag yan nangyay nila sa... Diba? Kasi naisip ko lang ngayon lang pumasok sa isip ko, yung papa ko, si Papa Rudy, si ARD Mariposque, di ba? Ano siya eh, talagang techie siya. Oo. So, yung naisip ko, kasama kaya sa, bilang ano siya, proud member na siya ng, Dual citizen, di ba? dual citizen na siya. Kasama ba yun sa nadi-discountan? Kasi mahilig siya sa mga, gadgets, phone, yung mga camera. Actually, magandang tanong yan eh. Kasi minsan, akala nila lahat ng bibilhin. Pag Oo. senior citizen ka, discounted. Correct, Pero correct. hindi si Papa Rudy yung yan. Oo. Oo. Ano lang, naisip ko lang, kasi yun nga, may mga lolo-lola tayo na gano'n, na sabay pa rin sa uso. So, kasama ba siya sa... Regrettably, hindi talaga siya kasama. So, yung mga nasabi ko lang kanina, yung mga sa food, sa resto, sa BNPC, BNPC, medicines, mga Zumba. Zumba, utilities. public Okay. utilities. Yun So, lang yun lang talaga. yung mga pwede nilang i-avail. Kasi nga, under the law, ito lang yung expressly mentioned. Tsaka yung pinakakailangan lang Exactly. talaga. Oo. Pagka medyo may pambili ka na ng gadget, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng Discount. Oo, medyo mahal na yun, di ba? Mm-mm. So, yung mga rights na yan, ang pwede lang mag-avail is yung mismong senior citizen or PWD unless merong document na magsasabi na ino-authorize. Kasi yung iba namang SC natin or PWDs natin cannot go personally dun sa mga mismong establishments. So, nagkakaroon naman din ng ng way para magkaroon ng discount. However, hindi naman siguro lahat ng best establishment mapagbibigyan. Mm-mm. Kaya dapat, as much as possible, nandun si senior citizen or PWD para mabigyan sila ng discount. Ayan. So, ang dami kong pasalubong na information sa papa ko at sa papa ng Mahal ko ng bagong gadgets. Hindi. Unfortunately, hindi pa ng discount. At dahil marami na tayong information na napulot sa mga na-share ni Attorney Mark, so, magpapaalam na tayo sa ating mga listeners and viewers unless meron pang gustong idagdag or ihabol si Attorney Mark. Well, just an opening. Just to end my topic with regards sa senior citizen at saka PWDs. Ang masabi ko lang is lamang ang may alam. So dapat yung mga nasabi ko kanina dapat alam nyo. O alamin nyo. Para alam niyo yung mga pribilehiyo nyo, karapatan nyo sa mga pagbibilan nyo business establishments. Yan.
Sana natuto kayo ngayong araw. Yes. At talagang definitely natuto kami, Attorney Mark. So maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon para linawin natin yung mga special privileges ng senior citizens and PWD. Once again, thank you very much, Attorney Mark. At para po sa inyo mga viewers and listeners, maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood at pagsubaybay sa 8 episodes ng Buhay Isla Podcast. Nawa po ay marami kayong natutunang mahahalagang impormasyon para sa inyong negosyo o bilang isang consumer. Ang Department of Trade and Industry Mimaropa ay nasa social media. I-follow po ang official Facebook pages ng DTI Mimaropa at ng DTI Philippines. Sundan kami sa Instagram sa dti.mimaropa. Bisitahin ang aming website sa www.dti.gov.ph o makipag-ugnayan sa amin sa telepono bilang 0288901712 o email address sa r04b@dti.gov.ph. Mag-subscribe din sa official na YouTube channel ng DTI Philippines at sa official Spotify channel ng Buhay Isla Podcast. At dito po nagtatapos ang Buhay Isla Podcast. Kita-kits po sa susunod na season. Muli, sa ngalan ng aming Regional Director Amor Mio, CJS Benter at ng buong Department of Trade and Industry, Mimaropa, ako po si Patricia Zoltomayor kasama si Zaira Monteclaro para sa Buhay Isla Podcast. Sa bawat isla ng Mimaropa, may kwento kang maririnig at makikita. Tara na tuklasin ang buhay sa isla. Ba't yung camera ni Melody?